Ako personally, dapat makita ko muna yung delight na ma-enjoy ko talaga siya na killer product. Kumbaga sa luto ng pagkain, dapat in-enjoy mo yung sarili mong luto rather than nagluluto ka sa iba. Pero hindi mo alam kung kakainin mo rin sarili mong luto. Sir, yung sa ano po, dito po sa pag nag-edit ka po ng section, okay na po siya nakafocus na. Ang problema ko lang po, sir, is hindi accessible yung save at cancel button. Kaya po ang ginawa ko po yung check button po nung mismong, yung option check po nung nung Okay. mismong browser. Pero ba't hindi Ginawa mo ko na po siyang itaas yung save. cancel save? Tinry ko po siya kanina, sir. Nag-consume po siya ng space. Nakakat po yung mismong, Okay. lumiliit po yung allowance po nung text. Hindi, ba't hindi mo nagawin expandable yung text box mo? Yung container mo? Na-expand po yun. I mean, isabay mo lang dyan sa height niyan. Pwede, sir. Pero ang ginawa ko, sir, po. Ito niyo po yung check. Nakikita ko sa taas naman. ng keyboard. Yeah, sige. May ganyan din po si Chrome. Sige, okay. Ang ginawa ko po, pag chinek niyo po yan, automatic po nasa-save na siya. Okay. Hindi, cancel. Nasaan yung cancel? Sir, kapag nag-tap out ka, Automatic na save na yon. opo. Hindi, ba't hindi mo na pag chinek mo, bababa, tapos may cancel save? Nagtitake po kasi siya ng space, sir. Hindi, pag chinek mo, bababa yung keyboard, tapos cancel save. Ang problema ko dun, sir, ang daming pinipindot po. Sige. Wait, so, pag in-edit ko, may edit ko lang yan pag walang naka-record, no? Opo, o kaya po, nire-process niya po or record. Pero hindi ko may hit yung edit, di ba? Ito yung pinaka-favorite part ko, yung composer. Ito yung matagal na yung tinatrabaho. Tsaka ito na rin yung pinaka-main product ng Okay Po, which would be the composer side. Kasi everything else is publishing, posting. Nandito lahat ng mga killer features na ginawa namin. Parang madali mo lang, pag in-scan mo lang ng marami, kunwari 7-8 yan, mas madali mag-scan. Sige, sir. Tingnan mo na lang kung ano yung very minimalist lang na parang tapos na siya or what. Ito isa-set mo di ba? Yung favorites. Opo, sir. So, ganito gawin natin ng user experience. Etong nakikita mo, Ken, pag nag-a-add ka lang ng favorites, ibig sabihin, makikita ko etong pinapakita mo ngayon once na mag-a-add ka ng mga voices. Pero dapat hindi ito yung una mo makikita. Makikita mo na lang, very convenient lang na mga favorites mo. Sige, sir. Most probably ako, ang favorites ko nandiyan, 3, 4, 5 eh. So, kung gusto magdagdag, tsaka nang lalabas to, yung selection. Ang ginagawa ko, pag nakita ko siya sa community, ikot pa ako ulit sa profile ko para ma-edit. So, confusing siya sa mga tao. Dapat na-detect nyo na owner account naman yun at pwede nyo edit. Tapos may itry din tayong try natin ito user experience. Diba, papasok ka sa isang community. Pagpasok mo sa isang community, ang view mo kagad yung gallery. Tapos pipindutin mo isa tsaka ka mag-start mag-scroll rather than scroll ka kagad. Explain ko sa inyo psychology. Ang psychology nito ganito. Usually sa groups, ang ginagawa kasi natin, kunwari ganito. Ito yung parang feel ko na medyo off. Tingnan natin i-test natin. Di ba meron kang community groups? Di ba, Josel? Yes po. Galing nakita ko ni swipe nyo. So, itong mga community groups na to, from here, ang idea mo, para siyang inbox everyday na ano yung nangyari sa community ko. So, gusto ko mapanood. Tama? Gets mo? So, para kunwari, meron ka 6 posts, 2 posts. Pag clinic ko tong 6 posts na to, anong nangyari kagad? Makikita ko na kagad yung content. Parang off sa sequencing sa utak ko na 6 posts. Parang mas maganda na pag click ko na to 6 posts, ang una ko makikita, ito. So, makikita ko yung mga posts. Gets mo? Tapos itatap ko isa. Alam kong inuubos ko yung nakita ko dito na visual na sa gallery mode. Ito malaking difference. Sa TikTok kasi, it's not about a particular community. Ang nagdo-doom scrolling tayo lahat sa TikTok. So, parang walang katapusan dyan na random na kung sino na yung tamaan mo. Okay. Nakuha mo? Ang feeling na gusto ko, imagine mo yung, kunwari, pumunta ka sa TikTok na isang tao. Tingnan mo to Tingnan mo orientation ko. Pumunta ka sa TikTok na isang tao, titingnan mo yung profile niya at nakikita mo, uy, ang dami niyang videos. So, kiklik ko yung isa at uubusin ko. Gets mo? Parang ganun yung idea. So, ngayon, same din sa gallery dapat, na pinunta mo yung community mo, pag-click mo, hindi dapat ganito kagad. Parang ang user experience mo would be, from here, makikita mo yung community mo, pupunta ka sa loob ng community mo, makikita mo yung mga contents niya, gets mo? Gets mo? Parang ganyan, no? Nakikita mo? Tapos gusto mo ubusin, tapos i-click mo, tapos uubusin mo. Parang gusto ko ma-capture muna ng utak ko. Gusto ko muna ma-capture ng utak ko na meron ako 10 uubusin. Gets nyo? Parang walang pinagkaiba dito. Napunta ako kay Soj. Diba? Alam mo yung parang i-scroll, scan mo muna. Gets mo? Ginagawa ng mga tao. Scan muna. Tapos, iniisa-isa ko.
So, yung utak ko, may certain nagsiset na expectation na may 10-20, tapos uubusin ko. Versus biglaan lang na pagbukas mo, nasa harapan mo na kagad yung post. Tapos nawala lahat ng anchoring mo sa kung ano, gaano siya karami. Parang nagbabudget kasi utak mo eh. Nauubusin ko to. Parang ito, pag click ko dito sa recruitment team, ito na kagad. Rather than mas maganda sana ganyan. Tapos kung gusto nyo, paliitin nyo pa to, masyadong malalaki. No? Bigyan nyo iba pang format, iba dito masyadong malaki. Parang i-scan mo, tapos pag okay na, 'di ba? Parang Maubos na siya. Parang mas gets mo, mas masarap yung feeling. Nasundan mo yung feeling niya na meron ka munang full perspective. Parang Google Maps, Google Earth. Galing ka sa labas, papasok ka ng papasok, 'di ba? Yes, sir. So every morning ganito kami. Actually medyo late morning na, pero ganito kami. So ang flow namin would be user experience ko personally kasi ako pa yung nag-iisang user nila ngayon. Ako rin yung heavy user nila. Ginagamit ko okay po halos maghapon, and that's what I really enjoy doing the most. Kasi marami nagbi-build ng apps na binibuild nila thinking someone might see something useful and valuable do sa mga apps na binibuild nila. Pero for me, ang first litmus test muna na dapat ako personally, even though siguro biased ako, pero ako personally, dapat makita ko muna yung delight na ma-enjoy ko talaga siya na killer product. Kumbaga sa luto ng pagkain, dapat in-enjoy mo yung sarili mong luto rather than nagluluto ka sa iba. Pero hindi mo alam kung kakainin mo rin sarili mong luto. So, feel ko talaga siya kasi I have my day-to-day workflows na ginagamit ko rin yung AI to basically create a culture, training, and narrative within the organization. Tapos tinatry ko siya i-replicate na magiging ultra convenient ba kung paano ko siya ginagawa. Magiging delightful ba yung product pag na-experience sa mga tao? Natutuwa ba sila? Natututo sila? So, yun yung mga ino-optimize ko muna siya ngayon.